nakaranas pa kami dito ng gutom. Ayun, di ba? Dapat, yung mga OFWs hindi pinapagutuman. Kasi, para hindi makasimangot habang nakaupo dyan. Kasi pag nakasimangot kayo, pag binuksan, o napanood yung YouTube, no? Panood mo, nakasimangot ka. Di ba? Dahil sa gutom. Sinong sa aware? Yung aware. Yung galing doon, nag-register sa kabila, tapos nilipat yan. Mayroon? Hindi sumataas ang kamay. Parang takot eh. No? Okay yung matakot. Hindi ko kayo huliin. Oh, isa, dalawa, tatlo. Tapos, tatlo. Aware. Yung doon kanina nag-register sa kabila. Para malinaw, aware. Aware. Yan. So, lahat amipa. So, sino daw ko sa speaker? May nabanggit wala? Wala? O halimbawa lang, kung ako speaker niya, maniniwala ba kayo? Sabi na iba? Ay hindi. Parang kakagising mo lang sa duty eh. Barangay tanod. Sir, naranasan ko magtanod, ikaw naranasan mo naman? Hindi pa gusto mong maranasan? Gusto mo sa'yo na to? Adjutihin kita mamaya gabi, hindi ka kita pauwiin. Okay, kung sino mga ex-abroad, taas yung mga kamay. Thank you. First timers, taas yung mga kamay. Thank you. Yung hindi tumas ang mga kamay, ano kayo? Sabi di ba? Legal recruiter. Okay, may nantok wala? Wala. Meron. May gutom? Wala. Taas yung mga may gutom. Oh, taas. Sino gusto umuwi na? Taas yung mga kamay. Wala. Kasi, makakalabas kayo dito ng alas 3, no? Actually, pasalamat kayo kasi may insurance, no? Diba? Ang tunay na OFWs, dapat may insurance para pag uwi ng Pilipinas, may assurance. Tama? Laki magkuha. No? Lalo pag natapat ka. Sabi din. Di ba? Ang laki ng makukuha ng mga benepisyo pag natapat ng holiday. No? Ikaw, sir, gusto mong matapat ng holiday? Hindi. Ayaw matapat ng holiday. Bakit? Isip niya, hindi naman ako makakuha eh. Asawa ko lang naman eh. Tapos hiwalay pa kami. Okay! Ako naman ang yung sunod na speaker. Bidawin ang Mr. Sam Trabahosa ng Amipa Pidos for welfare assistance just in case of emergency. No? Emergency. Sabi ko, bakit mga mukhang emergency mamamukha natin? Pag nalipasan ng gutom, emergency talaga. Okay. Ako ko sunod na speaker. Sa mga ex-abroad ha? Dami ex-abroad ha? No? May mga first timers, pero mayroon talagang hindi tumaas ang kamay. Kaya, dula ako sa hindi tumataas ang kamay, no? Bahala na kayo kung ayaw yung tumaas ang kamay, basta importante, mahalaga, tama? Oo. Ex-abroad, sino ex-abroad ang umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Wala. 15 years. Wala din. 10 years. Meron? Wala din. 5 years. To 8 years. Salamat, sir. Nalatado naman, sir. Nag-abroad ka na. Sir, kamusta? May naipon na ba? May naipon? So, kaya, walang naipon, may naipon man. Kasi pag nasanay yan, talagang babalik ka. Tama? O. Sa mga ex-abroad, isigaw nyo lang. Yung pinakamalakas na sigaw. Tatanungin ko kayo, iparinig nyo sa mga first-timers, ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Sabi, nagkadalasan sa ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first-timers, ayan na. Matuwang-tuwa ka. Kasi pinapidos ka ngayon, nandito ka na sa loob ng pidos ngayon. Kaya ang excitement mo, kumpleto na. Mayroon ng pag-ibig, walang pilit. Wala. Wala. May pilit. So, ako, kumpleto lang mga benepisyo. So, after na pagpidos, maka-ano na kayo, makapag-flight na kayo. O no? Maka-alis na kayo. Kaya, super excited. Siyempre.
After ng Pinas, may certificate na. Samantala, pag ikaw ay nag-aaral ng high school, college, bago ka magkaroon ng certificate, 4 na taon, 6 na taon, no? Bago magkaroon ng certificate, no? Pero dito, ilang oras lang, certificate na. Tama? Ang tanong, may natutunan ba? Yan ang katanungan sa'yo, no? Mga ex-abroad, di ba? Oo. Sa mga ex-abroad, first-timers, bakit sinabi ng mga ex-abroad hindi masarap buhay o FW? Kasi marami silang naging karanasan o dinanas sa buhay doon sa labas ng bansa. Pati sa pamilya nila nakakaranas yung badalhan, no? Ilang buwan na nagtrabaho, hindi pa rin nagtatanggap ng padala, tama? Masarap yun? Hindi. Yung nagtatrabaho ka, trabaho, walang sahod-sakot, masarap na yun? Yung trabaho ka, wala nang hirap sa pagkain, no? Wala pang mga bayad ng overtime, no? Masarap na yun, hindi. Hindi. Kaya hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit pa ang buhay. OFW. Sobrang hirap, sobrang sakit. Pero, sobrang sarap naman. Naranasan mo ba yung pagiging sobrang hirap, sobrang sakit, no? Pero sobrang naranasan mo na ba yan, ma'am? Hindi ba? Hindi ba naranasan, ma'am? Ang tatanungin na kita, gusto mo bang maranasan? Sagot ka, ma'am, oo lang o hindi. Hindi naman kasagot-sagot, no? Okay! Kasi pag sinabi mo gusto mo maranasan, palabasin na kita dito. Okay. May sinabi ba akong masama? Wala naman lang. Ang iba kasi, mapag-isip ng masama. Habang nakatayo, ako dito, nakatingin, kunyari, nakangiti, no? Patamong-tamo, pero ang nasa isipan, ano bang nasa isipan ng speaker na to? Ano pinagsabi ng speaker na to? No? No? Wala akong sinabing masama. Ang sabi ko lang, sobrang hirap, sobrang sakit. Unang hiwalay mo parang sa pamilya mo, first timer ka. Anong naramdaman mo noon? Sa abroad? Anong naramdaman mo noon? Nung napalayo ka sa pamilya mo? Di ba sobrang hirap na agad, no? Tapos, malungkot ka, 2 taon kayo na hindi magkikita-kita man kayo, pero sa pamamagitan ng video, no? Ang sobrang hirap at sakit ng maramdaman mo. Kasi, napalayo ka na sa kanila, yung magtrabaho ka na, hirap na hirap. Parang ayaw mo na magtrabaho dahil sobrang hirap, pero tinitiis mo. Bakit? Dahil sa kanila. Gusto mong humingi ng pagkain, tulong nila, oras nang napagod ka na, pero wala kang malapitan o matawagan na, pati naman, no? Bigyan mo ako ng pagkain dito, no? Gamot kasi sobrang hirap at sobrang sakit ng nararamdaman mo ngayon, hindi mo magawa. Pero, nung tumawag ka sa cellphone, nung makita mo siya, nag-video call pa kayo, medyo nabawasan yung lungkot at sakit ng nararamdaman mo kasi sa video call na kayo, di ba? Nakikita na kayo. Pero gusto mo man siyang galawin, hindi mo siya magalaw. Ang magalaw mo siya, walang tama. Ang problema, nung magkaroon ng brownout, nawala ng signal. No? Kaya mawala ang signal, nawala siya, nawala pa rin. Tama? So, anong maramdaman mo? Sakit pa rin. Pero, nung bumalik ka sa trabaho, kinabukasan, trabaho ko ng trabaho, tapos, palapit ng araw na ikaw ay bibigyan ng sweldo, medyo lumuwag na ang hininga mo, at kung binigay na sa'yo, at kapag padala ka na agad, anong maramdaman mo? Sobrang sarap. Tama man. Sobrang sarap. So, may sinabi akong sa mama mo na, wala. Yun ang ibig kong sabihin. Sobrang hirap, sobrang sarap. Pero sobrang sarap naman. Yan. Tama? Wala akong sinabi masama. Kung simple lang. No? Kaya ako nandito. Sir, 8 years? 10 years? 10 years, sir. 9 years sa labas ng bansa. Sir, nung magpidos ka nun, di ba? Kailang pidos ka nun? 2, 3? 2. Nakita mo ba ako nun?
Nung sa pinagkilusan mo, hindi. Tama. Sir, hindi mo ako nakita. Doon, kasi wala ako doon. Nakita ko lang ako ngayon. Kasi nandito tayong dalawa ngayon. Tama? Kaya yung hindi mo narinig doon, hindi mo narinig doon, kasi wala nga ako doon, ngayon maririnig mo sa akin. Dahil nandito po kayo ngayon. Sa mga isa-abroad. Tama? Okay. Napaka-iksi ng oras ko. Napakalaga para sa iyo. Isang batas lang ang ating pag-usapan ngayon. Dapat, gusto ko malaman mo. Bakit? Hindi mo alam. Nandito ka ngayon. Tuwang-tuwa ka na. Pero nung after ko mag-talk dito, baka makapag-isip ka na ano na lang, magkakaawa na lang. Bakit? Dahil sa mga narinig mo sa akin. Sir, kaya tinanong ko si Sir, kung ilang taon siya, 8 years sa labas, 9 years sa labas sa bansa. Pero, sa totoo lang, wala pang balak mag-upload nung si Sir. Sir, nasa servisyo na ako. Year 2000, tumutulong na kami sa mga OFWs katulad ninyo. Anong problema? Sa labas ng bansa. Hindi lang sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas. Katulad nila ni Sara Balabagan, engineer din Aquino. Si Sara Balabagan ay isang household worker, nagka-problema sa labas ng bansa, nakulong at tinatulan ng kamatayan. Si engineer din Aquino, isang skilled worker, maganda ang posisyon, maganda ang profesyon, nagka-problema din, nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Doon ako nagsimula. Pero nailigtas ang kinabuhay sa tingin ng kamatayan. Ang dating nagiging gusto, siya ang tumulong. Walang iba, si former Ambassador Sinires. Naging ambassador, nagiging NLR si chairman, nagiging congressman year 2013. Siya po ang naging kasama ko sa ilang taon. Basta matagal kami magkasama. Kaya nung humiwalay ako, 2013 humiwalay sa kanya. Nung humiwalay ako sa kanya, namatay siya. Nung namatay siya, hiwalay ako. Nakakami pa. Year 2013 din. Yung president namin, ako ang vice president, namatay naman ang president namin. Panahon ng lockdown, denier naman ako diyan sa kabila, yung sa Durong Pidus, sabi siya, you are the right person for me. Kaya, lumapit ka sa akin. Punin kita. Sabi ng kasama niya, Sir, sa'yo na naman siya. Nagtanong, bakit? Kung sa akin si Mr. Sam, ang sagot niya, Sir, ikaw ang susunod. Kaya kung may bala ka, Sir, pag may sarili ka ng kumpanya, may bala ka na kunin ako. Ingat ka! Bakit? Sir, tumingin ka lang sa mukha ko. So, pero hindi siya natuloy. Okay pa rin siya. Nawala na siya pilos, nagsasabahay na siya ngayon. No? Ako nandito pa rin. Kaya ingat, lahat na may problema noon, pag may problema sa labas sa Pilipinas, binabalita ko sa radio. Pag marinig din noon year 2000 hanggang 2006, pag sinabi sa Exodus, pag sinabi mula sa Salsor Manila ito, si Mapatar 141, alaw at sa bilang may tulong na 50,000 watts, DWIZ. Ako po yun. Sa year 2017, lumaylo lang ako, 2017, lumaylo lang ako. Pag narinig niyo sa Exodus, pag sinabi mula sa Salsor Manila ito, ang RS News, sa mikrofon sa ang nagdilikod sa pagbabalita. Ma'am, maganda bang boses to? Takot lang. Pero naniniwala ka ba, lahat ng mga nagboses sa television, sa radio stations, sila magaganda din at guwapo? Sabi niya, ito kapon na hindi! Bakit hindi? Sabi niya, ay kasi, pangit mo eh! Pero sumagot itong pinakamaganda sa akin, ma'am. Alam mo, ma'am, nung sabi, pinatanggol ako. Ay, bakit? Parang ganito na ganito. Wala naman yan sa mukha eh. Sabi ko, ma'am, sa ano yan? Ang sagot sa akin, Sir, sa performance yan. Diba? Wala sa mukha, sa performance. No? Kaya ako, nandito just in case of emergency. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si
latigo ng bayan. Kaya, lumayo pa rin ako doon sa mga dyaryo na yan. Kaya, ito ang sarili ko. Kaagapay ECTV YouTube channel. Kaya lahat kayo na nandito ngayon, after ko dito, no? Baka bukas, nasa YouTube, nasa ano na kayo, nasa social media na kayo, di ba? Kaya, dapat walang nakasimangot. Nasa social media na kayo. I-search nyo. Kung may data kayo, Kaagapay SCTV. I-search nyo kung may data kayo. Try nyo. Baka sabihin mo, yabang mama na to. Siguro Bisaya to. Bisaya. 15 naging uni mo. Di ba? Hindi. Latin na salita yan. No? Pag sinabi tonto, Latin na salita yan. Okay. Pag nakita nyo, nakasalamin kulay itim, nakasimbrero kulay itim na parang cowboy. Pag nakita nyo, wala pong iba, ako po yan. At pag nakita ninyo yan, no? Sa YouTube at pag nakita ninyo, ang gagawin nyo, i-subscribe nyo na lang. Okay, bakit? Ha? Ayos? Ayos? Bakit? Just in case of emergency, no? Nagka-problema ka sa labas ng bansa, ayan. Ayan ang sasagot sa'yo pag may problema, no? At ang kagandahan, na-subscribe niyo na ba? Subscribe nyo. Subscribe din sa mga YouTuber na wala na mga kwenta-kwenta eh. Puro prank-prank eh. Diyan pa kaya na ikaw nandyan sa loob ng cellphone, hindi mo i-subscribe. Di ba? Lamang mo, nasa cellphone ka na, walang bayad. Nag-subscribe ka lang. Okay? Yan na. So, may number din ako. Ang number ko, 0948-093-9970. Na just in case of emergency, nagka-problema, so pwede nyo tawagan. Nakuha niyo yung number ko? Hindi? O ngayon, itong batas ko lang ipakita sa inyo ngayon. Magtatanong lang ako ng katanungan, tapos tapusin ko na. No? Okay. Ito, ikaw nagbidos. Lahat ba? Magtatanong